Mga kapatid, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 7 na signs na nai-inlove na ang isang player sa'yo. Kung gusto mong malaman, sige, simulan na natin. Ang tanong, what if nga ba na-confirm mo na nai-inlove na siya sa'yo? Ano ang dapat mong gawin? Tama ba na patulan na siya? Tama ba na seryosohin na din ang pagmamahal na ino-offer niya sa'yo? Well, sasagutin ko po yan sa last part. Pero bago ko sagutin yan, kaibigan, pag-uusapan muna natin ang mga reasons kung bakit ang isang lalaki ay nagiging player. Actually, may apply din to sa mga kababaihan. Okay, proceed na po tayo sa number 1. Nasa genes na po, kaibigan. Most of the time, kung ganun yung ugali or katangian ng kanyang mga gulang, ay abay hindi rin malabo na magiging ganun yung anak. Pangalawang dahilan kung bakit nagiging player ay dahil sa nasaktan, dahil sa nakaraan, dahil sa niloko din siya ng kanilang exes, ng kanilang minahal sa kanilang buhay. Pangatlo, seeking for love, that they thought na mahanap nila ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng pagpatol ng maraming babae or maraming lalaki. Naghahanap sila ng feelings, naghahanap sila ng love. That is why nagiging player. Number 4, dahil sa environment. Kung ganun yung mga tao sa kanyang paligid, mga barkada niya, and even sarili niyang family, kung yun yung kinalakihan niya, especially sa mga broken families, hindi rin yan malabo na maapektuhan yung mindset niya, yung personalities niya, at magiging player yan. So, sa 4 po na nai-reveal na mga dahilan, at ito ay kunti lang, ay dito natin makikita na minsan hindi kasalanan ng isang tao kung bakit nagiging player siya. Meron siyang pinaka dahilan. Pero the good thing is that maaari po or wala pong imposible na pwede rin silang magbago, pwede rin nilang ayusin yung kanilang pagmamahal or kanilang buhay. And trust me, kapag ito yung nagbago at nagsimula ng magmahal, mas matindi ito kaysa sa mga ordinaryong nagmamahal lamang. Okay? So, ang tanong ulit, okay lang ba or tama ba na patulan na siya? Well, sasagutin ko yan sa last part ng video natin. Pero, unahin ko na or simulan ko na ang mga signs na nai-inlove na ang isang player, ang isang playboy, ang isang playgirl sa'yo. Number 1, nagsisimula na siyang mag-open ng kanilang puso sa'yo. Kasi kung player yan, walang pakialam sa totoo lang ng deeper intimacy. Walang pakialam sa totoo lang nakilalanin ka personally or ng deeper mas malalim pa. Or even siya, hindi siya interesado na makipagkilala sa'yo or maging vulnerable sa'yo. Kasi, most of the time, sex ang habol niyan, confirmation, validation, na siya ay pogi, nagiging pride ng buhay kung marami siyang naging shota, especially kaming mga lalaki. And we are not interested po ng mas malalim pa na relasyon sa totoo lang. Napakababaw, hindi mo makita yan, mag-invest ng mas mahabang oras sa'yo, mag-invest ng mga bagay na pang long lasting, like plans sa buhay, like marriage, like having a family, wala. Pero once yan na nag-open or inopen niya yung puso niya sa'yo, yung personal niyang buhay, yung kanyang nakaraan, nagkakaroon na yan ng future plans sa'yo, interesado na yan ng marriage, then ibig sabihin, na-i-inlove na yung player na yan sa'yo. That is the good thing, right? Number 2, ay hindi ka tinitreat like his past ex. Kapag yung mga exes niya, yung mga past niya, is that madali niya lang ipagpalit, madali lang niyang iwan, and then yung trato niya sa kanila is that parang wala lang. Tapos pagdating sa'yo ay kakaiba. Ramdam mo yung pagpapahalaga niya. Ramdam mo yung care niya or yung pagmamahal niya. Ramdam mo na tinatrato ka na kakaiba even sa ibang tao. Even sa kanyang personal na ka-family. Even sa kanyang mga kaibigan. Kakaiba yung trato niya sa'yo. Kahit sa ibang babae, talagang makikita mo na special ka sa kanya. Then, it is a sign, kaibigan,
na nai-in love na siya sa'yo. Maaring, ikaw na talaga ang dahilan kung bakit magbago siya, or ikaw na ang isang way ng Panginoon na gagamitin para magbago yung lalaki na yan or yung player na yan. Okay? Number 3, siya yung palaging naghahabol sa'yo. Kapatid, ang isang player, bihira yan maghabol. Maghahabol lang yan kapag natitigang na sa kama. Naghahabol lang yan kapag gusto kanyang ipasikat sa kanyang mga tropa. Naghahabol lang yan kapag kailangan kanya. Pero kung kahit wala siyang kailangan at gusto niya lang na i-spend yung oras niya sa'yo, trust me, nagsisimula na yan ma-in love sa'yo. Niwala ka sa hindi, na-in love na yan sa'yo. Kapag palagi na siyang naghahabol, palagi na siyang nagre-reach out, at palagi ka nang hinahanap, there's something na nararamdaman niya sa kanyang puso na ikaw yung tipo ng tao na dapat pinapahalagahan. Okay? Number 4, gumagawa na siya ng extra effort, especially kapag alam niya na ikaw yung tipo ng babae na hindi easy to get. Gumagawa yan ng extra effort, extra time, extra gastos, para gusto na niyang ipakita sa'yo ang kanyang pagmamahal na ikaw ay kakaiba at ikaw ay deserve ng tunay na pagmamahal. Kapag nakita mo yun sa kanya, trust me, na-in love na yan sa'yo. Kahit sa kanyang mga regalo, hindi siya taking for granted. Hindi siya for compulsory na lang yung mga binibigay niya sa'yo. Talagang makita mo na pinag-effortan niya. Talagang makita mo na pinagpupuyatan niya. Talagang makita mo yung extra effort niya. Even sa time na, if ever nasusundin ka gano'n, tapos nag-extend ng time, gano'n, ginagabihan na. Makita mo na hindi siya yung nagagalit or biglang naiinis na lang. Andun yung patience niya. Kasi nagbubuhas na yan ng extra effort sa'yo. Why? Nararamdaman niya sa puso niya na nai-in love na siya sa'yo. Okay? Number 5, hindi ka naka-private sa kanyang buhay. Proud siya or nakikita kayo in public, mga kaibigan. Hindi ikaw yung tipo ng babae na sa gabi niya lang gustong makita. Or sa gilid-gilid niya lang gustong makasama. Or kapag walang tao, tsaka lang siya sweet sa'yo. Kapag ang isang player ay nagsimula na yan, na hindi ka pinaprivate, kumbaga, in public, pinapakita ka, sa social media, pinopost ka, in short, makikita mo na hindi ka kinakahiya, hindi ka niya tinatago. Trust me, na-in love na yan sa'yo. Aha! Good thing. Okay? Last but not the least, at ito talagang isa sa pinaka-the best na sign, is that kapag nagsimula na yan, ay pakilala ka sa kanyang pamilya, sa kanyang magulang, kapatid, mga best friend, sa school, sa trabaho. Kapag pinapakilala ka na, maniwala ka sa hindi, seryoso na yan sa'yo. Why? Wala na yang kinatatakutan. And proud na proud yan sa'yo. Kaibigan, kapag ginawa niya ito, maniwala ka na i-in love na yan sa'yo. Okay? Ang tanong, tama ba? Or okay lang ba na patulan siya? Well, itong masabi ko, walang tao po ang forever nang maging masama. Manloloko, magnanakaw, sinungaling, wala. Because God can able to transform people's life, people's attitude, characteristic, and personalities. Especially kapag lumalapit ka po sa Kanya at lumalapit yung tao na yon sa Kanya at nakikilala niya personally ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong imposible na magbago siya. Pero, okay lang ba na buo na o lahat-lahat na ipagkatiwala mo sa Kanya? Of course, my advice is that 50-50. Pagbigyan mo siya, pero andun pa rin yung 50% na magtira ka sa sarili mo. Because hindi po porke nakita mo itong sign na to is that totally talaga na nagbago na siya. Sometimes pakitang tao pa rin, we don't know, pero bakit mahalaga na magtira ka ng 50%? Kasi kailangan mo muna siyang i-monitor. Okay?
Basta magtira ka lang ng 50% para sa sarili mo. Wag na wag mong ibigay ang buong-buo mo sa kanya. Kasi meron pa rin siyang nakaraan. Ito yung pangalawang gawin mo, is to accept the reality. Kung ano man ang nangyari, na isa siyang player, na isa siyang playboy, you have to accept that reality, and you need to forgive him, forgive her, kung meron siyang kasalanan sa'yo. And then, ito ang pinaka-the best, you begin to pray for him, for transformation, ng pagbabago. At kapag wala ka pang nakita talaga na totally pagbabago sa kanya, then wag mo ibigay ang 100% na pagmamahal mo sa kanya. Unless makita mo na nagbago na talaga siya at sinasabi rin ng puso mo na siya'y nagbago talaga at meron kang nakikita na bunga na, then you can give 100% of your love, then you can trust him, then you can maybe get married and have a happy, everlasting marriage or life. Okay? So that's it. I thank you so much sa tiwala at sa panonood. Please share this video and God bless.